Magandang araw sa inyo! Ako si Michael at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang iba't ibang tools na ginagamit sa pagsasaka. Mayroong tatlong tipo ng kagamitan para dito. Ito ay ang hand tools, farm implements at equipment. Simulan natin sa hand tools o mga kagamitang hindi kailangan ng tulong ng hayop o makinarya. Ang bolo ay pangputol ng damo at sanga ng puno. Ginagamit ito upang putulin ang matataas na dahon at tanggalin ang mga talahiban sa bukid. Ang crowbar ay panghukay ng lupa at pangbungkal ng malalaking bato at tangkay ng sanga. Ginagamit rin ito para maghiwalay ng mga pako. Ang grab hoe ay pangsira at pangpulbos ng lupa. Ito ang karaniwan na ginagamit tuwing lot preparation. Ang pick mattock ay panghukay ng mga kanal, pangsibak ng lupa at pangbungkal ng mga tangkay at bato. Ang spade ay ginagamit na pangtanggal ng basura at panghukay ng mga kanal. Ginagamit rin ito panghalo ng soil media o lupa na may lamang nutrients para sa mga halaman. Ang shovel o pala ay ginagamit para magtanggal ng basura. Ito rin ay ginagamit panghukay, panglipat at panghalo ng lupa. Ang spading fork ay pangpaluwag ng lupa at pangbungkal ng halamang ugat o weeds na maaaring sumakal sa ugat ng mga halaman. Ang rake ay panglinis ng sahig at pangpantay ng lupa. Ang rake ay ginagamit rin upang kolektahin ang mga kalat na dahon sa paligid. Ang light hoe ay ginagamit sa pagbungkal ng tudling at sa pagpapaluwag at pagpantay ng lupa. Ang tudling ang lupa na pinagtataniman ng mga buto ng halaman. Ang hand trowel ay maliit na palang pampaluwag ng lupa sa paligid ng tumutubong halaman. Ginagamit rin ito para maglagay ng fertilizer. Ang hand cultivator ay pangpaluwag ng lupa at pangtanggal ng dahon sa paligid. Ginagamit ang hand fork para sa inter-row cultivation. Ito ay ang pagbungkal ng lupa sa gitna ng mga crop rows upang matanggal ang iba pang ugat na maaaring makasira sa pagbunga ng ani. Ang knife o kutsilyo naman ay ginagamit sa ibang operasyon sa horticulture o negosyo ng pagtatanim. Malimit na ginagamit ito sa transplanting ng mga halaman. At ang panghuli ay post hole digger na ginagamit para magbungkal ng makikitid na butas upang ikabit ang mga poste. Ngayon naman ating pag-uusapan ang farm implements o mga gamit na kailangan ng tulong ng hayop o makinarya. Ang native plow ay pang-araro sa malalaking sukat ng lupa o kaya naman ay panggawa ng daan ng araro para sa inter-row cultivation. Tumatakbo ito sa tulong ng hayop tulad ng kalabaw. Ang native wooden harrow ay ginagamit pang-araro at pandurog ng lupa at kinakabit sa hayop tulad ng kalabaw para gumana. Ang disc harrow ay katulad rin ng native plow pero ang pagkakaiba nito ay tumatakbo ito sa tulong ng makinarya o tractor. Ang rotavator naman ay katulad ng native wooden harrow pero tumatakbo ito sa makinarya na pinapagana ng gasolina. Ang susunod naman nating pag-uusapan ay ang mga equipment. Ang hand tractor ang panghila ng plow at harrow para sa paghahanda ng malawak na lupain. Ang plow at harrow ay ginagamit sa pag-aararo at pagtatanggal ng mga ugat sa malalaking tipak ng lupa. Ang sprayer ay ginagamit pangwilig ng insecticides, foliar fertilizers at herbicides. Pinapadali nito ang tradisyonal na paraan ng pag-fertilize ng halaman. Ang water pump ay pinagkukunan ng tubig pang irigasyon. Katulad rin ito ng poso, pero ang laman nitong tubig ay processed para siguradong ligtas ang tubig na ginagamit. Ngayong alam nyo na ang layunin ng mga ginagamit sa isang sakahan, gamitin ang kaalamang ito upang magsimula ng sarili mong palayan o di kaya palawakin pa ang kaalaman tungkol sa agrikultura. Natutuwa akong nakasama ko kayo ngayon para matuto sa mga ginagamit sa isang sakahan. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!